Ipinagpatuloy ni Moral at Leol ang kanilang paghaharap sa underground na simbahan. Isinaaktibo ng kay Mira Ant ang kanyang kakayahang nen at pinakawalan si Inamura na labis na ikinagulat ni Moral habang ang isang malaking alon ng tubig ay bumagsak sa simbahan. Si Leol ay sumakay sa alon gamit ang kanyang board at tumungo sa Moral, nakipagsagupaan sa kanya gamit ang harpoon na kanyang tinawag. Gayunpaman, kinikilala ni Moral ang kakayahan at galit na ibinulalas ito bilang kapangyarihan ng kanyang kaibigan habang nagpapakawala ng usok na nagpapahintulot sa kanya na tumayo sa tubig. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa isa't isa hanggang sa magsimulang umikot si Leol na lumikha ng mga ipo-ipo ng tubig. Inihanda ni Moral ang kanyang sarili nang siya ay sapilitang sa ilalim ng tubig. Si Leol ay tumatagal ng kanyang oras, nagpa siya kung paano tatapusin ang kanyang kaaway, gayunpaman, bigla niyang napansin na ang kanyang kalaban ay wala na sa ilalim ng tubig. Napag-alaman na gumamit si Moral ng usok upang mailabas ang kanyang sarili mula sa pag-ikot, salamat sa kanyang malaking kapasidad sa baga. Pagkatapos ay ibinunyag ni Moral na alam na niya ngayon ang sikreto sa likod ng kapangyarihan ni Leol, na nangangakong talunin siya dahil sa pagnanakaw ng kakayahan ng Inamura mula sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng maikling argumento, lumikha si Leol ng isang malaking pader ng tubig na pinipilit muli si Moral sa ilalim ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Leol nang makitang hindi pa rin lumalabas si Moral sa tubig at pagkatapos ay nasaksihan niya ang mga bula ng hangin sa tubig sa maraming lugar. Sinusubukan niya malaman ang diskarte ng hunter at naramdaman na sinusubukang tumakas ni Moral. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng sapat na oras upang habulin si Moral, ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at nagsimulang makaramdam ng sakit. Habang iniisip ni Leol kung naulasan ba siya o hindi, nawala ang kanyang kakayahan at nahulog siya sa ilalim ng tubig. Ito ay pagkatapos ay ipinahayag na ang Laysen ay, sa katunayan, carbon dioxide, ang halaga ng kung saan Moral ay tumaas gamit ang kanyang mga baga at usok. Sa ilalim ng palasyo, sinasamantala ni Pom ang kanyang pagkakataon na gumalaw, na naisip kung paano makakatakas dahil sa kanyang kakayahan. Sa kalaunan ay narating niya ang gitnang hagdanan at katulad ng Nog, nasaksihan niya ang isang masamang aura at napagtanto na hindi siya makagalaw sa puntong iyon. Biglang naglaho ang aura, ngunit iba na ang nagpakita, naiwan si Pom na walang iba kundi ang pagpapahayag ng takot. Samantala, nagising si Kaloa sa isang hindi kilalang lugar kasama si Ikalgo sa tabi niya. Matapos tanungin ang kanyang kinaroroonan, nalaman ni Kaloa na siya ay nasa isang underground clinic. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumabas, nagulat na siya ay natutulog ng 2 araw. Ipinapangatuwiran ni Ikalgo na muling magbubukas ang kanyang mga sugat, ngunit naantala ang mga ito ng underground clinic nurse na napaansing gising si Kaloa at hiniling sa kanya na magbayad bago siya umalis. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, gumamit si Kaloa ng telepono para makipag-ugnayan kay Gon na ipinadala sa kanya ang pera para sa nurse at nagtanong din tungkol sa sitwasyon. Nang matapos ang tawag, pinag-usapan ni Gon at ng iba pa ang kinaroroonan ni Pom. Sa palagay ni Knuckle, nasa palasyo pa rin siya kaya nag-aalala si Gon tungkol kay Neferpitus N. Tamang hinuhusgahan ng shoot na hindi maabot ng Neferpitus N ang bodega sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, nangangahulugan din iyon na hindi makakalabas si Pom dahil nasa ibabaw ang labasan. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Gon kay Moral, tinanong ang estado ni Nog. Ipinahayag na hindi na makakasali si Nog sa labanan, gayunpaman, dahil nagawa niyang mailagay ang mga labasan, nagpapatuloy pa rin ang orihinal na plano. Samantala, sinusuri ni Kaloa ang kanyang katawan, nagulat si Ikalgo na gumaling na siya. Habang lumilitaw ang doktor, pinahihintulutan siyang umalis dahil dumating na ang pera, tumungo si Kaloa sa labasan kasama si Ikalgo na nakatayo sa likuran. Sinabihan siya ni Kaloa na pumunta, gustong ipakilala siya sa iba pang mga mangangaso na nag-iwan sa kay Mira Ant na hindi makapagsalita. Natouch si Ikalgo pagkatapos mapansin ni Kaloa na akala niya ay magkaibigan na sila. Pareho silang lumabas ngunit huminto si Kaloa upang pag-usapan kung paano sinusuportahan ng magkakaibigan ang isa't isa. Pinanggit din niya ang tunay na katangian ng mga mangangaso. Si Ikalgo, na alam na ito ang palagi niyang gusto, ay nagsimulang umiyak, sa kalaunan ay sinundan si Kaloa sa kanyang pagpunta sa iba pang mga mangangaso. Ito つ言っとくけど、次にこんなことがあっても、もうお前はなんで俺が今一番欲しい言葉がわかるんだ。命をかけることと命を軽く扱うことは似てるようで全然違うぞ。もう見ちまった。繋がっちまって知っちまった。本当にあると。愚問だな。目の前に楽園だぜ。戦、何を